kakaiba yung mga postura ng bato dito mga kalahi, na kung saan nakakatakot din, baka kung sakaling lumindol ay babagsak talaga ito. Oh my god, grabe, ang laki. Grabe oh, para siyang ano, parang sinadya talaga. Wow, amazing. Grabe mga kalahi, mayroon ditong ganitong lugar. Ito yung lugar na pinaniwalaan na may umiiyak daw na babae. So kanina kung nasa entrance tayo medyo mainit, ngayon ang lamig na. Kumbaga siguro sa area na yun, sa unang pinuntahan natin, mga bad energy yung mga nakikita natin or nararamdaman. Pero pagdating dito, kumbaga welcome ka na pumunta dito. Saan galing ang tubig na to? Ito sa bato na to. Kaya yun yung nakakapagtaka. Paano nagkakaroon ng tubig yung bato? Pure bato daw to eh. Grabe, legit mga kalahi, tumutulo talaga. So yan oh, tumutulo yan oh. Dito nagmumula. So yan oh. Grabe, ang lamig. Kung sa Oriental, mayroon tayong tinatawag na walang langit falls. Dito natin makikita ngayon sa Occidental itong tinatawag nilang mangkok-mangkok. Grabe, nakaka-amaze lang talaga itong lugar na ito mga kalahi. Grabe, i-intro pa lang ako, na-amaze na ako sa itsura ng tatlong bundok na ito. So magkadikit siya, no? So ayan, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin ngayong araw na ito. So muli makakasama natin si Hobaderong Mangyan upang i-guide tayo na puntahan yung tinatawag nilang mangkok-mangkok, na pinaniniwalaan din na may umiiyak nga na babae tuwing tanghali daw. Kaya tara, samahan nyo kaming i-explore yung lugar na yon at alamin natin yung kakaibang bagay na makita natin doon. So bago pa lang ako mag intro kanina, nakita ko kaagad itong tatlong bundok na ito. So matagal na akong pupunta dito, ngayon lang ako na amaze dito dahil yung tatlong bundok pala na ito ay akala nyo pader siya. Ayan, si Hobaderong Mangyan ay galing pang Magsaysay. So pumunta siya dito sa atin para i-guide tayo na puntahan itong lugar na ito. Ayan, thank you dahil sumama siya na puntahan itong lugar na ito. Grabe, inabandonado na itong mga gulong na ito. Siguro ito yung mga gulong na sa mga dating malaking truck dito na nakaparking dati, pero hindi natin alam kung anong dahilan bakit may mga ganitong gulong. So yan, kung mapapansin nyo, mga ilang minutes yung lalakarin natin o lakbayin pa bago natin marating yun. 10 minutes bago marating natin yung pinaka area na makikita mo dun yung parang pader na parang sinadya talaga. Makikita mo, sobrang ganda, parang makikita mo siya abot na yung langit. Wow, so doon din nila naririnig yung umiiyak na babae. Doon nila naririnig. Mas lalo mag-iingat ka tayo dyan kasi kahit walang hangin, yung mga batos na nanggagaling sa itaas ng bundok at babagsakan. Wow, grabe. Pero yung Mag-ingat tayo. nakakapagtaka guys, kasi kahit na bumabagsak yung mga bato, hindi ka tatamaan ng mga bato. Parang ano lang din sa'yo yung mga engkantado na huwag masyadong maingay dyan sa area na yun. Grabe. So mag-iingat tayo guys dahil mariit nga itong lugar na ito, na sa kwento nga ni Hobaderong Mangyan ay na-experience niya mismo yung
nangyari sa kanila. So pag ganun, signos yun na hindi ka na pwedeng tumuloy or wag masyadong maingay sa lugar na yon. Yan, tignan natin ngayon yung sinasabi nilang mangkok-mangkok. May tubig yun ngayon, no? Yung mangkok-mangkok na yun. Ngayon, tag-init, pero hindi daw siya natutuyan talaga yung tubig. So malalim siya. Oo, malalim siya. Tatlong ano siya. Unang palapag may mangkok. Iba yung kulay ng tubig. Pangalawa, pangatlo. Pero mas mahirap akyatin yung pangatlo talaga. Kaya doon mo makikita yung kulay ng tubig, blue. Sa pangatlo. Sa pangatlo, bali yung taas daw nun, sa isang kawayan. Bali, nakakatakot ng babaan kasi blue yung tubig. So nandito na tayo ngayon sa Kakawayanan. Medyo tahimik itong lugar na ito, guys, no? Nakakapanibago lang din pag pumupunta tayo sa mga ganitong lugar, lalo't kung halimbawa mag-isa lang tayo, kailangan talaga natin ng guide. Kakaiba. Ayan mga kalahi, pag tag-ulan may tubig itong lugar na ito. Yan, inaabot ng hanggang tuhod siguro pag tag-ulan. Madalas kasi dinadayo rin ito ng mga ilang turista na nanggagaling pa sa iba-ibang lugar. Grabe mga kalahi, tignan nyo yung mga bato, kalalaki. Pumasok sa pinaka entrance niya, para siyang may harang ba na napakalaking bato, parang sinadya na hinarangan para hindi makapasok. Yung area na yon parang sinadya. Pasok doon sa area, ang hirap dumaan kasi napakalaking bato na nakaharang talaga siya, para siyang entrance talaga, kaya mahirap umakyat. Tayo guys, ingat na lang tayo kasi nagbagsakan yung mga bato galing itaas. Dito na yung area na kung saan may nagbabagsakan na bato. Sabi nga ni Hobaderong Mangyan, nung nakaraan na pumunta sila dito, ay kusa na lang bumabagsak yung mga bato dito. Palaisipan din sa kanila kung bakit nagkaganon. Grabe. Yan, ang lalaki na ng mga bato dito. Tapos kakaiba na yung pag dito ka, doon kanina sa good morning, ang nararamdaman ko parang malamig, pero dito ang init. Iba yung ambience ng lugar. Pero dati guys, dito daw sila nangunguha ng mga ginto. Dito sa area na to. Malaking ginto dito sa area na to. Para silang may pangsala talaga. Dito pala sa lugar na ito, sila nang giginto. So ibig sabihin guys, hanggang ngayon ay meron pa rin talagang natural na ginto dito sa atin. Oh, grabe, ang laking bato na to. Kasi yung carbon ito, kaya tinigil nila, nagsusugat-sugat yung mga saan nila. Kaya tinigil nila. Hindi kaya signos na rin yon ng mga nakatira doon. Baka posibleng binalaan na rin sila ng mga nakatira doon. Ang laking bato na to guys, oh. Grabe. Ito na. Nagtibag-tibag na siya, oh, sa sobrang tagal na rin ng panahon. Pagpasok mo pala dito, kakaiba na yung mararamdaman na. Yung init yung naramdaman ko dito. Parang pader talaga siya, oh. Kaso doble ingat tayo pag sa mga ganito kasi posibleng bumagsak to. Wow, grabe. Ano yun? Ano yun? May bumagsak. Ano yun? Gagi ito. Ito yung sinasabi. May narinig ako ditong bumagsak. Tapos dito, rupok ang mga bato dito. Parang yung ex mo, marupok din.
Oops. Grabe. Malapit na daw tayo pero sa main entrance pa lang yun. At kung makikita nyo mga kalahi, ito yung mga batong nilalakaran namin ay sobrang lalaki. Hindi mo akalain na may gantong lugar pa pala tayong mapupuntahan dito sa Mindoro. So yan mga kalahi, sa mga nagtatanong, no, tayo ay nandito sa Sitio Naitan. Sakop siya ng San Jose, Occidental Mindoro. Marami kasi nagtatanong sa akin, hindi ko sinasabi yung mga lugar. May mga bagay kasi na hindi natin pwedeng sabihin, lalo na kung mga importante yung mga nakalagay dun. Grabe. Grabe, ang laki. Laking bato ito. So, entrance pa lang ito. Ito yung entrance na bato na sinasabi. Ito malaki. Tapos yung doon mahirap katin kasi yung daan niya, ayun ang entrance. Ay, my God. Ito pa lang, nilagyan na nila ng napakalaking bato na. So, hindi pa ito yung entrance natin guys. Ito pa lang yung sinasabing entrance. Grabe. Wow, eto na. Ito, nakaharang. Kaya pinaniniwala. Kakaiba talaga. Sinadyak talaga doon itong nilagay dito ng mga sinirahan dito sa bundok. Grabe. Kailangan mo umakyat ng ganito bago ka makapasok. Wow, grabe. Parang pader ito. Ito na ba yung parang pader? Dito pa, makikita mo sobrang ganda. Grabe, ganito pala yung daanan dito. Ibang klase. Medyo nagulat lang din ako. Akala ko yun na yun yung entrance, pero ito pa pala. Grabe. Dito tayo. Kailangan mong dumaan ng ganito kalaking bato bago ka makarating dito. Yun o. Ito na. So, kakaiba yung mga postura ng bato dito mga kalahi, na kung saan nakakatakot din, baka kung sakaling lumindol ay babagsak talaga ito. Grabe. So nandito na tayo sa lugar na pinaniniwalaan na may umiiyak daw na babae tuwing tanghali. Wow. Kaya kung isa ka lang na pumunta dito, eh doble ingat. Oh my God, grabe, ang laki. Grabe oh, para siyang ano, parang sinadya talaga. Ito, may ginawa yung mga tao, siguro nagpicture sila. Ay grabe, kakaiba. Ganito pala to dito. Wow, amazing. Grabe, mga kalahi. Mayroon ditong ganitong lugar. Ito yung lugar na pinaniwalaan na may umiiyak daw na babae. Paano kaya nabubuhay yung ano, yung puno doon sa itaas kahit walang lupa? Kaya nga no, yung puno na yon, nabubuhay siya kahit walang lupa. Kumbaga ito, bato ito eh. Yun oh. Tapos tagtuyot pa. Nice, kakaiba. Mga kalahi, kakaiba talaga yung area na ito. First time ko lang napuntahan, na-amaze ka agad ako kasi ibang klase yung, so kanina kung nasa entrance tayo medyo mainit, ngayon ang lamig na. Kumbaga siguro sa area na yun, sa unang pinuntahan natin, eh mga bad energy yung mga nakikita natin or nararamdaman. Pero pagdating dito, kumbaga welcome ka na pumunta dito. Huwag mo lang pinsalain ang mga lugar na, ay ang mga bato na nakikita mo. Tulad niya no. Wow. Tulad nito, nag-init. Wow. Kaya mo tumutulo ang tubig. Nagagaling sa bato na to. Saan galing ang tubig na to? Dito sa bato na to. Kaya yun yung nakakapagtaka. Paano nagkakaroon ng tubig itong napakalaking bato na to? Eh, pure bato daw to eh. No? Grabe, legit mga kalahi. Tumutulo talaga. So yan oh, tumutulo yan oh. Dito nagmumula. So yan oh.
Grabe, ang lamig. Kaya siguro nabubuhay din yung mga puno dyan sa ano, may tubig tong bato na to. Nice, grabe, kakaiba. Kakaiba ito. Kung sa Oriental, mayroon tayong tinatawag na walang langit falls. Dito natin makikita ngayon sa Occidental itong tinatawag nilang mangkok-mangkok. Grabe, nakaka-amaze lang talaga itong lugar na ito mga kalahi. Oh my god. Ingat lang dito kasi malalim daw to. Yan, lagyan na lang ng tabla. Nilagyan nila ng tabla para hindi mahulog kung sino man yung mga pupunta dito. So napakabait naman ng mga tao dito. So guys, may dumadayo dito ang mga naliligo. Kaso yung makikita mo yung mga basura nila, iniiwan na lang nila dito. Masyado sila ano sa kalikasan. Wow, grabe. Yung mga basura, iniiwan dito. Ito na yun sinasabi, grabe. Oh, mga plastic bottles na ano nila. Ingat. Grabe oh. Ito dapat hindi ito nilalagay dito mga kalahi. Grabe. So, ito na naman tayo sa akyatin mga kalahi. Yan oh, sinadya. Sinadya ulit ng mga tao. Medyo madulas. Wow. Ibang klase. Mga basura oh. Dami. Ang daming basura. Napansin yan? Sabi ko, ito yung tinatawag nilang mangkok na una. So, ito na. Excited na ako makita. Ano yung mga basura? Wow, grabe. Binalasubas lang. Sobrang ganda ng lugar na ito. Pero kung mapapansin nyo mga kalahi, napakadaming basura ang iniwan ng mga pumunta dito. Grabe, sobrang tindi naman ng mga pumupunta dito. Sa lahat ng mga nakakapanood na to, be aware po tayo sa lahat ng mga pinupuntahan natin. Kasi yung mga gantong lugar po, hindi dapat natin to sisirain, di ba? Kasi balang araw kung tayo ang gantihan ng kalikasan, wala tayong magawa. So yan oh, napakaganda pa naman ng lugar na ito. Tapos ganto-gantuhin lang nila. Wow. So dito naman sa parte na ito, makikita natin yung mga basag-basag na bote. At tulad ng sinabi ko, mga plastic bottles. Wow. Oras lang na lumakas ang baha at inanod lahat yan doon. Tayo rin ang may peperwisyo na to. Grabe. Sana balang araw mayroong tutulong o makikiisa sa mga paglinis ng gantong sa mga gantong klaseng kalat ay linisin. Hindi natin kailangan dumihan to, lalo't napakaganda. Grabe. Ngayon pa na tayo sa pangalawang mangkok-mangkok. Makikita mo yung daan, kung doon medyo mahirap, mas mahirap to ditong daan na namin. So pangalawa, mukha kailangan akong magtsinelas pero okay lang. Mas makapit to may sapatos kasi ako iabot mo sa dito mo hawak. Yun na. Nice. Challenging talaga sa pangatlo. Ito na yung sinasabi. So sa mga mahilig mag-discover ng mga kakaibang bagay, may enjoy mo. Hindi ka maiinip sa mga gantong bagay. Kumbaga mas may enjoy mo siya. Lalo't kung makikita mo yung ganda. Wow. Astig. Ito na. Makikita na natin dito ngayon yung pangatlo na pinaniwalaan nga na napakalalim daw ng area na to. Mablugyo. Yan, eto na. Masyado hindi na siya mablugyo pero nung last time Eto na. Wow, napakaganda, amazing. Ay, malalim nga. yan yung malalim na hindi pwedeng babaan talaga. Lampas kawayan daw na mablunglo ang tubig. Grabe. Madalang puntahan kasi babangin, katatakot silang puntahan. Parang mayroong nakatirang nilalang dito. Kumbaga, sa ilalim na yun, parang may butas na malaki na hindi mo alam kung anong meron dito. Baka meron nga ditong mga malalaking isda o mga sinaunang mga nabuhay na dito lang sila naka-stay hanggang ngayon. Kasi nga, kung mapapansin nyo, wala na silang ibang puntahan dito. Kumbaga, kung mayroon ditong malaking isda na nabuhay ay hindi na sila aangat
Grabe. Ganito pala. So, salamat kay Hobaderong Mangyan at pinunta niya tayo dito sa napakagandang lugar na ito. At bukod sa maganda ay nalaman din natin yung kwento ng isang napakagandang lugar na ito na sa kabilangan ng ganda na to ay meron talagang misteryo na bumabalot dito na ayon nga sa iilan na meron nga daw umiiyak na babae. Siguro noong araw hindi natin alam yung kwento. Baka isa sa mga naligo dito noong araw ay nalunod at hindi na nakita. At ito na yung rason kung bakit umiiyak ang babae na to. So mga kalahi, muli thank you sa panonood nyo. Thank you kay Hobaderong Mangyan sa pagsama sa atin dito. At nakita ko nga ang ganda na to. So yun may palaka doon sa dulo. Kaya siguro siya umiiyak. Kasi nga dinudumihan nila yung kalikasan. Yung ano nila. Yung bahay nila. Kaya may umiiyak na babae tuwing tanghali. Grabe. Ayun Kung batuhin ka dito, kung maglalaglag ka ng bato dito, napaka ano na ito. So one day, hindi lang tayo ang makaka-appreciate ng ganito kagandang lugar. Balang araw meron din na pupunta dito ulit at sana yung mga kalat na ginawa na to maayos. Grabe. Ito na. So, yan mga kalahi muli. Thank you sa panonood nyo. Sa lahat ng mga walang sawang nanonood sa video ko. Thank you po sa lahat and God bless.